Nangyari ito sa isang simpleng araw na akala ko'y pangkaraniwan lang, isang gabi na nagbago ng lahat sa isang kisap mata. Hello, ako si Rosa, 44 na taong gulang taga Batangas. Bagong separate na ako, at noong Lunes ng umaga, ang plano ko lang ay buuin ang bagong aparador sa maliit kong apartment sa bayan namin. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkatok ko sa pintuan ng kapitbahay ko ay magdadala ng isang kwento na hihimayin ang pinakamalalim kong damdamin. Ilang araw bago iyon, tuluyan na akong nakatapos ng paghihiwalay. Ang bahay ay puno ng mga kahon at katahimikan na parang bumabaon sa akin ang lungkot. Sa gitna ng bagong simula, kailangan ko lang ng tulong, kaya't naglakas loob akong kumatok sa pintuan ni Mang Luciano, isang matandang lalaki na nakatira sa tapat ng aking apartment sa Barangay San Isidro. 65 taong gulang siya, may maayos na buhok na kulay abo, at may itsurang mapagkakatiwalaan. Nang buksan niya ang pinto, tumigil ako sandali. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag, parang nakikita niya hindi lang ang panlabas na anyo, kundi pati ang mga bagay na tinatago ko sa sarili ko. Ipinaliwanag ko ang problema ko sa aparador at ramdam ko na nakikinig siya ng buong puso. Hindi ito yung uri ng pagtingin na nakaka-discomfort, kundi yung klase ng pagtingin na nagbibigay ng pag-asa. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng apartment ko, iniayos ang mga kahon at mga parte ng aparador na parang walang iniisip na pagmamadali. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko na parang may kakaibang bagay sa kanya. Baka ang kanyang pagkakaroon ng kapanatagan o ang kanyang magalang at matiisin na pag-uugali ang dahilan kung bakit parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang matapos niyang buuin ang aparador, iniabot niya sa akin ang huling distornilyador na may ngiting pilit na hindi maitago sa kanyang mga mata. Doon ko naunawaan na may interes siya sa akin. Hindi ito pagmamaniobra o panliligaw na agresibo, ito ay tahimik, mahinahon at malinaw. Sa linggong iyon, nagkita kami sa elevator ng ilang beses. Mula sa mga maiikling usapan, naging mga lihim na kumpisal ang mga pag-uusap namin. Nalaman ko na balo na siya ng matagal na panahon at may isang uri ng maringal na kalungkutan sa kanyang mga mata. Marahil ay doon ako nakakita ng sarili ko, isang babae na naghahanap ng pagkalinga at pagkakaunawaan. Isang Sabado ng hapon, kumatok siya sa pintuan ko, may dalang maliit na kahon. Sa loob nito, isang singsing na maliwanag ang kinang na nag-iwan sa akin ng walang imik. Isang simpleng tanda ng paghanga, sabi niya. Ang puso ko ay mabilis kumabog at nang ngumiti ako at magpasalamat, sa isang iglap, inalok ko siya ng isang bagay na hindi ko inaasahan na gagawin ko. Ang mga mata niya pagkatapos noon ay nagsabi ng isang kwento na nagsimula ang isang bagay na bago, isang lihim na nagbabago ng lahat sa paligid namin. Minsan sa gitna ng mga maikling pag-uusap namin sa elevator, naisip ko kung paano nagbago ang mundo ko ng unti-unti. Hello uli, ako si Rosa, 44 na taong gulang, at sa pagkakataong ito ibabahagi ko kung paano nagsimula ang kakaibang kabanatang iyon sa buhay ko. Isang kwento tungkol sa pag-asa, pagkakaibigan, at marahil pag-ibig na muling sumibol. Pagkatapos ng unang pagtulong ni Mang Luciano sa akin sa aparador, naging mas madalas ang mga salubong namin sa gusali. Minsan ay nakikipagkwentuhan kami sa lobby, kung saan ako'y nakaupo sa isang upuan habang siya'y nakatayo, hawak ang tasa ng kape. Hindi namin kailanman pinag-usapan ang mga bagay na labas sa pangkaraniwan, ngunit sa bawat salita at ngiti, may lumalalim na koneksyon na unti-unting nabubuo. Nang gabing iyon, habang naglalakad kami palabas ng elevator, tinanong niya ako tungkol sa buhay ko, paano ko na ipagdaanan ang paghihiwalay, ang mga pangarap ko, ang mga takot ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalalim ang aming pag-uusap, lalo na sa isang taong tila baguhan pa lang sa buhay ko, ngunit sa bawat sagot ko, ramdam ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Ang mga araw ay pumapasok na puno ng mga munting sandali ng pagkakaintindihan. Nagdadala siya ng kape sa umaga at sinasamahan ko siya sa kanyang maliit na balkonahe kung saan nagmumuni-muni kami habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa pagitan ng mga puno ng niyog. Ang mga usapan namin ay hindi kailanman naging mababaw. Parang nadadala namin ang bawat isa sa mga kwento ng nakaraan, mga alaala ng pagmamahal, pagkawala, at mga pangarap na hindi natupad. Isa sa mga bagay na pinaka-nakakabighani sa kanya ay ang kanyang paraan ng pakikinig. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapanggap.
Para siyang isang matandang punong kahoy na matibay, tahimik, ngunit puno ng buhay sa loob. Sa kabila ng kanyang edad, may kakaiba siyang sigla na unti-unting nagmumula sa kanyang mga mata at mga ngiti na tila nagbibigay ng pag-asa sa akin. Sa tuwing hawak niya ang kamay ko, kahit sa mga simpleng paghaplos lang, nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya, isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng lahat, may takot pa rin ako. Takot na baka masyado akong lumalim sa damdamin na hindi ko pa handang harapin. Kaya't lagi kong sinasabi sa sarili na mag-ingat, na huwag masyadong umasa. Gayunpaman palaging may isang bagay sa kanyang mga mata na pumipigil sa akin na umatras. Isang liwanag na nagsasabing, huwag kang matakot, narito ako. At doon nagsimula ang isang linggo na puno ng mga pag-uusap at mga sandaling nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa puso ko. Ang simpleng pagtulong niya sa akin ay naging simula ng isang kwento na hindi ko akalaing mararanasan ko muli, isang kwento ng muling pagkabuhay ng damdamin ko sa gitna ng mga kahon, katahimikan at bagong simula. Ngayon, habang iniisip ko ang mga nangyari, naisip ko kung paano ang isang simpleng pagtulong ay naging tulay para sa isang paglalakbay na puno ng pag-asa at pagnanais. Ngunit ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng mga araw na puno ng pag-uusap at ng mga munting sandaling nagdudulot ng init sa puso, hindi may kakaila na may mga tanong pa rin akong bumabagabag sa isipan ko. Ako si Rosa, 44 na taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang mga pangyayaring nagdala sa akin sa isang matinding pagsubok ng aking damdamin, isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Dahil nga sa pagiging bagong separate, ipinangako ko sa sarili ko na magiging maingat ako sa pagpasok muli sa isang relasyon. Hindi ko gustong madaliin ang mga bagay. Nais kong unahin ang aking sarili, ang aking kalayaan, at ang aking kapayapaan. Ngunit sa tuwing nakikita ko si Mang Luciano, parang unti-unti akong natutulak palabas ng aking comfort zone. Isang gabi, habang magkasama kami sa kanyang balkonahe, hawak-hawak ang mainit na tasa ng tsaa, sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay bilang isang balo. Paano niya nilakbay ang mga tao ng pag-iisa, ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa, at ang mga pangarap na hindi natupad. Ang kanyang mga kwento ay puno ng kalungkutan, ngunit may kasabay na lakas na hindi ko maintindihan. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang unti-unting pagbukas ng aking puso. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig o pagnanasa, ito ay tungkol sa pagkilala sa isa't isa bilang tao na may sugat at pangarap. Sa bawat salitang binibigkas niya, may pakiramdam akong may nag-uugnay sa amin na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Ngunit sa kabila nito, may mga araw na naguguluhan ako sa sarili ko. Ang mga pagdududa ay sumisingit sa aking isipan. Masyado ba akong mabilis? Dapat ba akong magpahinga muna? Ano ang mangyayari kung masaktan ulit ako? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik, lalo na kapag nag-iisa ako sa gabi. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa palengke, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi ito basta hawak lang, may lalim at init na hindi ko inaasahan. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng mga ingay sa paligid at para bang tanging kami lang ang naroroon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang naramdaman ko. Ang puso ko'y bumilis ang tibok, ngunit may kasabay na takot at excitement. Dito ko naisip na ang mga pangakong binitiwan ko sa sarili ko ay unti-unting nasisira, ngunit hindi dahil sa pangihina, kundi dahil sa lakas ng damdamin na muling sumisibol. Habang naglalakad kami sa madilim na daan ng Barangay San Isidro, naramdaman ko ang mga matang nakamasid sa amin. Mga matang puno ng panghuhusga, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang kung ano ang nangyayari sa loob ng puso ko. Isang apoy na unti-unting naglalagablab. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang buhay ay hindi laging sumusunod sa plano. Minsan kailangang hayaang dalhin ka ng damdamin kahit saan niya gustong pumunta. Ngunit hindi ko pa rin maiwasan ang magtanong, hanggang saan ako papayag? Hanggang kailan ako magtatagal sa bagong landas na ito na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari? Ang mga sagot ay unti-unting lalabas, ngunit sa ngayon ang tanging sigurado ko ay hindi na ako ang dating si Rosa na natatakot harapin ang bukas. Ang puso ko ay nagsimulang kumuha ng bagong direksyon at si Mang Luciano ang taong unti-unting nagdala ng liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nasa unahan pa lamang.
Hindi ko malilimutan ang gabi na yon nang tuluyan na akong sumugal sa damdamin ko, isang gabi na nagbukas ng pintuan sa isang bagong mundo na matagal ko nang kinatatakutan. Ako si Rosa, 44 na taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang simula ng pinakamahalagang pangyayari sa kwento ko, isang gabing puno ng lihim, pagnanasa, at pagtuklas sa sarili. Nangyari ito isang gabi ng Huwebes sa maliit kong apartment sa Barangay San Isidro. Matapos ang araw na puno ng trabaho sa opisina, ako'y nag-iisa, nakabalot sa simpleng damit pang loob na may manipis na strap. Ang buhok ko ay kulot at bahagyang basa pa mula sa pagligo. Hindi ko inaasahan na tatawagin ako ni Mang Luciano sa pintuan. Dala niya ang isang maliit na kahon na may mga lumang larawan at ilang mga alaala mula sa kanyang kabataan. Habang pinagmamasdan ko ang mga iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iyak na hindi niya sinisikap itago. Sa mga sandaling iyon, unti-unti akong naakit hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi pati na rin sa lalim ng kanyang pagkatao. Nang matapos niya ang kwento, bigla niyang inalok ang tulong para buuin ang mga kalat sa apartment ko. Pinilit kong tanggihan, ngunit nagtagumpay siya sa pagpasok sa loob ng may ngiti sa labi. Habang inaayos niya ang mga kahon at papel, hindi ko maiwasang sundan ang bawat galaw niya, ang mga kamay na maingat na naglalagay ng mga bagay, ang mga pilik na tila nagsasalita ng mga damdamin, at ang mga matang naglalarawan ng malalim na pag-unawa. Nang matapos ang gawain, iniabot niya sa akin ang isang distornilyador na may bahagyang ngiti, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init na bumalot sa akin. Hindi ito simpleng pagtulong lang, ito ay isang simula ng isang bagay na mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos noon, dumating ang gabi na magkausap kami sa balkonahe niya. Nakasuot siya ng simpleng polo na kulay asul na nagpapatingkad sa kanyang maputing balat at ang kanyang buhok na kulay abo ay nakatali ng maayos sa likod. Ako naman ay nakasuot ng malambot na blouse at maong na nagpapakita ng bahagyang hubog ng aking katawan sa liwanag ng buwan. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unting nahawakan niya ang aking kamay. Hindi ito basta hawak lang, ito ay mahinahon, puno ng pag-aalaga. Ang kanyang mga daliri ay dumulas sa balat ko nang parang sinisikap alamin ang bawat linya, bawat marka na nagsasabing, narito ako para sa'yo. Hindi ko maipaliwanag ang saya at kaba na tumakbo sa aking katawan. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila nagdudugtong sa bawat haplos niya. Sa pagkakataong iyon, naisip ko na hindi ako nag-iisa. May isang tao na handang makinig, umintindi, at magbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Hindi nagtagal, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga na humahaplos sa aking pisngi. Ang mga labi niya ay malambot at mahinahon at sa unang halik na iyon, ang mga alon ng damdamin ko ay sumabog ng buong lakas. Hindi ito naging isang mabilis na paglalambing. Wala kaming pagmamadali, gaya ng isang sayaw na sinasadya ang bawat hakbang, bawat pagdaloy ng emosyon. Ang aming mga katawan ay nagtagpo ng may paggalang at pagnanais na matuklasan ang mga bagay na matagal nang nakatago. Sa gabing iyon, natuklasan ko ang isang bahagi ng sarili ko na matagal ko nang pinagmamasdan mula sa malayo. Isang babae na handang magmahal at mahalin, handang magtiwala at magbukas ng puso. At si Mang Luciano ang naging tulay para sa bagong simula na iyon. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtulong sa aparador ay magdadala sa akin sa ganitong kalaliman ng damdamin at pagnanasa. Ngunit sa bawat sandali, ramdam ko na ang mga pangakong binitiwan ko sa sarili ko ay unti-unting nagiging buhay na realidad. Sa wakas, hindi na ako natatakot harapin ang hinaharap. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang gabi na nagpatunay na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari na kayang baguhin ang isang tao ng tuluyan. Ako si Rosa, 44 na taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang susunod na bahagi ng kwento ko, ang paglalakbay ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng katahimikan at pag-asa. Pagkatapos ng aming unang tahimik na sandali sa loob ng aking maliit na kwarto sa Barangay San Isidro, naramdaman ko na ang isang linya ay nalampasan na hindi lamang sa pagitan ng aming mga katawan, kundi pati na rin sa pagitan ng aking dating sarili at ng babaeng unti-unting lumalabas mula sa loob ko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos mula sa aking pisngi pababa sa leeg at sa bawat haplos parang nilalantad niya ang mga lihim ng puso ko.
Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pagmamahal na nagbigay sa akin ng lakas upang yakapin ang sandali ng buong puso. Hindi kami nagmadali. Ang bawat paggalaw ay puno ng kahulugan at pag-iingat na tila ba ang oras ay tumigil upang bigyang daan ang aming mga damdamin. Ang saya ng pagiging muling nais, ng pagiging pinili, ay bumalot sa akin ng buong lakas. Habang kami magkatabi, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na nagbibigay ng kapanatagan na matagal ko nang hinahanap. Ang kanyang mga salita ay mahina ngunit puno ng pag-asa. Rosa, narito ako para sa'yo. Hindi ko mapigilan ang luha na dumaloy sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagkilala at pagtanggap sa sarili. Sa wakas, natagpuan ko ang isang tao na hindi lang basta kasama sa buhay, kundi isang taong tunay na nakakaunawa. Sa mga sumunod na sandali, nagbigay ako ng isang munting regalo bilang tanda ng aking pasasalamat, isang maliit na haplos na puno ng pagnanais. At sa kanyang pagtanggap, naramdaman ko ang isang matatag na pangako, isang pangakong hindi kailanman lilimutin. Ang aming kwarto ay naging saksi sa isang kwento ng muling pagkabuhay, isang kwento ng dalawang taong naglakbay sa gitna ng sakit at kalungkutan upang muling matagpuan ang saya at pag-ibig. Sa mga oras na iyon, hindi ko na inisip ang takot o pagdududa. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagiging buhay, ang pagiging mahalaga, at ang pagiging handa na harapin ang bukas na may tapang. Ang gabing iyon ay hindi lang basta isang pangyayari, ito ay isang simula ng isang bagong kabanata. Sa kabila ng mga kahon at katahimikan sa aking apartment, isang apoy ang nagsimulang umapoy, isang apoy na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit kahit na puno ng saya ang gabi, may isang bagay na bumabalot sa akin, isang tanong na hindi ko pa masagot. Ano nga ba ang magiging kahihinatnan ng bagong simula na ito? Ang sagot ay naghihintay pa sa akin sa mga susunod na araw. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtulong ni Mang Luciano ay magdudulot ng ganito kalalim na pagbabago sa buhay ko. Ako si Rosa, 44 na taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang aking mga saloobin matapos ang mga nangyari. Ang mga damdaming naghalo sa puso ko at ang mga tanong na bumalot sa isip ko. Matapos ang gabing iyon, ramdam kong may isang bagay na nag-iba sa pagitan namin ni Mang Luciano. Hindi na ito basta pagkakaibigan o simpleng pagkikita sa elevator. Ang mga sandali namin ay naging mas madamdamin, mas personal. Ngunit sa kabila ng init ng damdamin, may bahagi ng puso ko ang natatakot. Natatakot sa posibilidad ng pagkasira, ng pagkapahiya, ng muling pagbagsak. Madalas kong pinag-iisipan kung paano sana naging iba ang lahat kung nagdesisyon akong umatras noong gabing iyon. Kung hindi ko hinawakan ang kanyang kamay, kung hindi ko pinayagan ang sarili kong maramdaman ang init ng kanyang haplos. Ang mga tanong na ito ay hindi ko maitatago sa isipan, lalo na kapag ako'y nag-iisa sa dilim ng gabi. Naisip ko rin kung paano kami makakapagpatuloy ng hindi nasasaktan. Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko habang pinapayagan kong muling tumibok ang puso ko? Napagtanto ko na ang pag-ibig, kahit gaano man ito katahimik o kalalim, ay may kapangyarihang magpagaling at magpahina sa isang tao. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naalala ko ang mga salita ni Mang Luciano, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang paggalang, ang kanyang pasensya. Hindi niya kailanman minamadali ang mga bagay, hindi niya kailanman pinipilit ang aking damdamin. Sa halip siya'y naroon, tahimik na sumusuporta sa bawat hakbang na aking tinatahak, ngunit hindi maikakaila na may bahagi sa akin na nag-aalala. Ang takot na baka ang mga pangyayaring ito ay magdulot lamang ng sakit sa huli. Ang takot na baka ang mga pangarap na unti-unti kong binubuo ay mauwi sa pagkabigo. Kaya't sa gitna ng lahat ng ito, nagtanong ako sa sarili ko, paano ko haharapin ang mga susunod na araw? Paano ko tatanggapin ang sarili ko na muling naniniwala sa pag-ibig kahit na may mga sugat na kailangang paghilumin? Sa bawat gabi na lumilipas, sinusubukan kong maging matatag, sinusubukan kong unawain ang mga damdamin ko nang hindi nawawala sa sarili. Napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi pag-iwas sa takot, kundi ang pagtanggap nito at ang pagharap sa hamon ng puso. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng kwento na ito, ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ako babalik sa pagiging taong natatakot sa sarili niyang damdamin.
At habang isinusulat ko ito, nararamdaman kong ang aking kwento ay nagsisimulang magkaroon ng kulay na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng lahat ng mga tanong at pag-aalinlangan, may isang sandali na hindi ko makalimutan. Ang isang gabi na nagbukas sa akin ng bagong pag-asa, isang gabi kung saan hindi ako umatras sa harap ng sarili ko. At iyon ang simula ng isang bagay na higit pa sa aking inaasahan. Hindi ko inakala na may itatago pala ang kwento namin ni Mang Luciano na magbibigay ng matinding gulat sa akin. Isang lihim na babagsak sa akin ng parang kidlat sa gitna ng madilim na gabi. Ako si Rosa, 44 na taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang unang bahagi ng isang hindi inaasahang pangyayari na nagbago ng lahat. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa kanyang bahay sa Barangay San Isidro, napansin ko ang kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi iyon yung karaniwang pag-aalala na nakikita mo sa mga tao tuwing may problema, kundi isang bagay na mas malalim, mas mabigat. Habang nagkakape kami sa kanyang maliit na sala, bigla niyang binuksan ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat at litrato. Ang ilan sa mga ito ay mukhang matagal nang nakalimutan, ngunit ang iba ay tila may kakaibang kabuluhan sa kanya. Napatingin siya sa akin ng matagal bago niya sinabi, "Rosa, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo." Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pumailan lang ang aking puso. Ang mga salita niya ay nagbigay ng kakaibang tensyon sa hangin. Sa kabila ng aming mga pinagdaanan, hindi ko inaasahan na may itinatago siyang ganito kalalim. Sinimulan niyang ilahad ang isang kwento tungkol sa isang matagal ng sugat sa kanyang buhay, isang pangyayaring nagdulot ng malaking pagbabago sa kanya bilang tao. Isang kwento ng pagtataksil, pagkakanulo, at isang lihim na matagal nang tinatago mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Habang pinapakinggan ko siya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ito basta-basta, ang kanyang boses ay nanginig at ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya pinipigilan. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang taong kilala ko, ang matatag, mahinahon, at maasahang si Mang Luciano, ay may madilim na bahagi na hindi ko pa nakikita. Ang lihim na ito ay maaaring magbago ng lahat ng aming pinagdaanan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong impormasyong ito. Ang puso ko ay naguguluhan, ngunit may bahagi rin na nais malaman ang buong katotohanan. Ang takot at kuryosidad ay nagsasalpukan sa aking isipan. Hindi pa tapos ang kwento, at ang mga susunod na pangyayari ay magdadala ng mas matinding pagsubok sa aming dalawa. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang lihim na ito ay hindi basta-basta mawawala. At doon, sa dilim ng gabi, nagsimula ang isang bagong yugto. Isang yugto na puno ng mga tanong, pagsubok, at hindi inaasahang mga sagot. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon. Ang pagpapatuloy ng kwento ni Mang Luciano na nagdulot ng mas matinding bagyo sa puso't isipan ko. Ako si Rosa, 44 na taong gulang, at ngayon ay sasambitin ko ang ikalawang bahagi ng lihim na nagbukas ng isang kabanata na hindi ko inasahan. Habang patuloy siyang nagbukas ng mga lumang sulat, unti-unti niyang ibinahagi ang mga detalye ng kanyang nakaraan. Isang nakaraan na puno ng mga lihim na tinatago niya sa loob ng ilang dekada. Isang lihim na may kinalaman sa kanyang yumaong asawa, isang trahedya na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ipinahayag niya na mayroong isang tao sa kanyang nakaraan na nagtaksil sa kanya, na nagdulot ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Ang sakit at pagkakanulo ay nag-iwan ng mga marka na hindi madaling mawala. Ngunit higit pa sa lahat, may isang bagay na hindi niya kailanman na ipagsabi, kahit kanino, isang lihim na nagbabantang sirain ang kanyang bagong simula. Habang pinapakinggan ko ang mga salitang ito, ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Ang lalim ng kanyang sugat ay nasa bawat paghinga, bawat paghaplos ng kanyang mga kamay. At sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kanyang pagmamahal at pag-asa na muling makahanap ng kaligayahan. Ngunit ang pinakanakakatakot na bahagi ay nang sabihin niya na ang lihim na iyon ay may kaugnayan sa isang tao na malapit sa amin. Isang tao na maaaring magdulot ng panganib sa aming relasyon. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang mga salita ay nagiging mahina sa takot. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Ang dating matatag na si Mang Luciano ay nagiging isang tao na puno ng pangamba at pag-aalala.
At ako, bilang isang babae na muling natutong magmahal, ay nakatayo sa gitna ng isang unos na hindi ko pa handang harapin. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng matinding alon ng emosyon, takot, pag-aalala, at isang matinding pagnanais na protektahan ang aming bagong simula. Ngunit paano namin haharapin ang mga pagsubok na ito kung ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na sumusunod sa amin? Ang susunod na mga araw ay magiging mahirap, puno ng mga desisyon na kailangang gawin at mga lihim na kailangang ilantad. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang nananatiling totoo. Ang aming pagkakaibigan at pagtitiwala ay susubukan, at kami ay kailangang magpasya kung hanggang saan kami handang lumaban para sa isa't isa. At sa gitna ng lahat ng ito, ang kwento namin ay patuloy na umuusad, isang kwento ng pag-asa, takot, at pagnanais na magtagumpay kahit sa gitna ng unos. Hindi ko akalaing aabot pa sa ganito ang kwento namin ni Mang Luciano, ang mga pangyayaring tila isang bagyong walang humpay na naglalagablab sa puso at isipan ko. Ako si Rosa, 44 na taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang pinakamatindi at pinakakumulmol na bahagi ng aming kwento. Ang sandaling sumabog ang lahat at tila nagbago ang mundo ko ng tuluyan. Habang lumalalim ang gabi sa Barangay San Isidro, ramdam ko ang bigat ng bawat salita na bumagsak mula sa mga labi ni Mang Luciano. Ang mga lihim na matagal nang inilibing ay unti-unting bumabalik, nagiging mga aninong sumusunod sa bawat galaw namin. Ang takot at pagdududa ay naglalaro sa isip ko ng parang mga alon na walang tigil. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa ay ngayoy naglilihim ng pangamba at ang kanyang mga kamay na dati ay maingat at mahinahon ay nanginginig sa kaba. Sa bawat paghinga niya, ramdam ko ang puwersa ng isang laban na hindi niya inaasahan ngunit kailangang harapin. Ang aming mga usapan ay naging masinsinan at matindi. Napag-usapan namin ang mga sugat ng nakaraan, ang mga taong nasaktan, at ang mga pangarap na tila naglaho sa hangin. Ngunit higit sa lahat, napag-usapan namin ang kinabukasan, kung paano kami haharapin ang mga pagsubok na dumaan at ang mga darating pa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa dibdib ko. Hindi ito basta kwento ng pag-ibig o pagkakaibigan, ito ay isang paglalakbay ng dalawang taong sugatan na pilit naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi ko maitago ang takot na baka ang bagong simula namin ay mauwi sa pagkawasak. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy na patuloy na naglalagablab sa puso ko, isang apoy ng pag-asa, lakas, at paniniwala na kahit gaano pa man kalalim ang sugat, may kakayahan kaming makabangon. Ang tensyon sa kwento ay umabot sa sukdulan. Ang bawat salita, bawat pagtingin ay puno ng kahulugan. Hindi ito isang simpleng usapan, ito ay isang labanan ng damdamin, ng mga pangarap at ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang matinding pangako, isang pangako na kailangang pagtagumpayan ang lahat ng unos kahit pa ito'y magdulot ng sakit at pagkabigo. At sa puntong iyon, ang lahat ay nagmistulang isang apoy na sumisiklab sa dilim, handang sumunog sa lahat ng hadlang para sa isang bagong simula. Ngunit sa likod ng apoy na iyon, may isang lihim pa ring nakatago, isang lihim na magpapabago pa ng lahat. Ang kwento namin ni Mang Luciano ay papasok sa pinakamadilim at pinakamasalimuot na bahagi nito. Ang susunod na hakbang ay magtatakda kung kami ba ay magtatagal o magwawakas sa gitna ng unos. Hindi ko inakala na ang kwento namin ni Mang Luciano ay hahantong sa isang ganito katindi at ganap na pagbabago. Isang pagtatapos na puno ng mga tanong, emosyon at isang kakaibang pangungulila. Ako si Rosa, 44 na taong gulang, at ito ang huling bahagi ng aming kwento, isang pagtatapos na hindi paganap, isang simula na may dalang misteryo. Sa gitna ng dilim ng gabi sa aming maliit na apartment sa Barangay San Isidro, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali. Ang mga pangyayaring nagdaan ay nag-iwan ng bakas sa puso at isipan ko, mga bakas ng saya, sakit, takot, at pag-asa. Ang bawat haplos ni Mang Luciano ay nagbigay ng panibagong sigla, ngunit kasabay nito ay ang mga tanong na patuloy na bumabagabag. Sa mga huling araw na magkasama kami, napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, isang lihim na tila pinipilit niyang itago, ngunit hindi niya magawang itanggi.
Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-iingat at ang kanyang mga kilos ay nagiging maingat, halos nagtatago ng isang malalim na sikreto. Sa isang gabing malamig, habang magkahawak kamay kami sa balkonahe, tinanong ko siya kung ano ang tunay na nangyayari. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti siya ng may halong lungkot at sinabi, "Rosa, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin." Hindi ko na itanong pa ang iba. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na bumalot sa akin. Isang lamig na hindi galing sa hangin, kundi mula sa isang lihim na naghihintay na mabunyag. Ang aming kwento ay hindi nagwakas sa isang payak na pagtatapos. Bagkus ito ay nagtapos sa isang cliffhanger, isang misteryong kailangang tuklasin ng puso at isip. Ang mga pangyayaring naganap ay nag-iwan ng maraming tanong. Ano nga ba ang lihim ni Mang Luciano? Paano namin haharapin ang mga darating na pagsubok? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng aming pagmamahalan? Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa kalangitan, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos. May mga kabanata pang nakatago sa dilim, mga lihim na naghihintay na maunawaan, at mga damdaming kailangang pagtagumpayan. At sa puso ko, may apoy na patuloy na naglalagablab, isang apoy ng pag-asa, tapang at pananabik sa mga susunod na kabanata. Isang apoy na magdadala sa akin sa mga susunod na hakbang ng aking buhay, saan man ito dalhin. Ngunit para sa ngayon, ang kwento namin ni Mang Luciano ay nananatiling isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na magpapabago sa lahat ng inaakala nating totoo. At habang iniisip ko ito, isang tanong ang patuloy na bumabalik sa aking isipan. Handa ba akong harapin ang katotohanan? Gaano man ito kahirap?